Wow, meron naman po tayong bagong hahangaang doktor. Turn to be celebrity doctor. Grabe, ang lupit pag-explain, detail by detailed. Tinalo po yung professor namin ng college. Higit sa lahat, ang pogi pa at artistahin siya. Panoorin niyo po yung video ito. Please. Isang magandang araw po sa inyo lahat dyan, mga kababayan, mga katropa, mga kaibigan. Welcome muli sa aking channel. Hindi po si Binbis nagbabalik. Ito naman po tayong panibagong edition or episode. Yes, guess what? Ano po ba ang episode today or for today? The Binbis TV. Yes. Sirit na. Siyempre, di na po natin patatagalin yan. Mayroon pong isang mainit na issue na aking isi-share. Isang issue na about po dito sa isang dating actor na si John Regala. About po sa kanyang condition na ngayon po ay nireaksyonan na unang isang sikat na doktor. Ngayon po ay meron na rin po siyang YouTube vlogger. So, sino po yan? Papanood nyo po sa video ito. Bago na kayo sa aking channel, don't forget to like, share, at subscribe at hit the notification bell para always be updated sa mga bagong video ko na aking ipopost. So, hindi ko na po patagalin to. Watch my reaction video. Kabagat po ng video na aking reaction video is ito po yung John Regala condition explained by Dr. Alvin El Chico. Di pala, Dr. Alvin Francisco. Isa po siyang doctor from Dasmariñas City. Ako, isa po siyang katugayo. Hindi niyo po na itatanong, Alvin po ang name ko. So, ano pang inaantay natin? Umpisa na po natin ang Binbis analysis. First, disclaimer po muna. I have no copyright infringement and intended only for entertainment purposes only. Sana po natin ang ating reaction video. Sa bituka, liver cirrhosis, maraming peklat sa atay, maraming peklat sa kamay. Intro ni Doktor. Finger line. Hi everyone, I'm Doc Alvin Francisco. Welcome back to my channel. Hello. For today, ang gusto ko nang gawin is magpasalamat sa inyo sa lahat ng nanood ng first reaction video ko. Let's go. Dr. Reacts to Bitoy's video, positive. I didn't expect na makakarich siya ng ganong karaming views. Sobrang nakaka-uplift. I swear, binabasa ko lahat ng comments nyo. Kung hindi ko man nare-replyan lahat, binabasa ko yung isa-isa. And it means a lot to me kapag nagko-comment kayo. And sinishare nyo yung video. Sana marami kayong natutunan. So, Mr. John Regala was found in Pasay City na mag-isa, and latest update sa kanya is meron daw siyang liver cirrhosis. I decided to explain his condition in a doctor's point of view. Gusto ko lang magsabi ng disclaimer. I used Mr. Rafi Tulfo's YouTube video para makita natin yung physical appearance ni Mr. John Regala. No copyright infringement intended. I do not own his tracks. Infringement pala. Infringement pala. Yun pala yung right pronunciation for that word. Ay, nako. For videos, please support Mr. Rafi Tulfo. So without further ado, let's start. Naku, eto, idol, sabi ng nag-post, iniwanan na si John ng kanyang misis, ha? Unang napaulat na may sakit siyang liver cirrhosis at ngayon, payat na kaswero at bulol na daw magsalita at hirap na rin siyang makalakad. Ako po ay nasa sitwasyon na wala na po akong So guys, kung makapansin nyo, yung physical appearance ni Mr. John Regala dito, sobrang hina niya tingnan. Weak looking, nagbawas siya ng maraming timbang, tapos yung pananalita niya, kung napapansin nyo, medyo mabagal or tinatawag nating slurred speech. Ilan lang to sa mga symptoms na makikita natin sa mga pasyente may liver cirrhosis. Nung ako po ay inultrasan, ay nakita po na maraming tubig na po ang aking kaya
So nabanggit ni Mr. John Regala na nakita sa ultrasound na meron siyang mga tubig sa tiyan. Ang ultrasound, isa itong machine na ginagamit ng mga doktor, specifically ng mga radiologists katulad namin. So itong machine na gumagamit ng sound waves, na kung saan yung mga sound waves na to dumadaan sa katawan ng tao and then nagre-reflect back papunta sa machine para makabuo ng imahe. Parang pag nasa kuweba tayo, kapag sumisigaw tayo sa kuweba, yung voice o yung sound na nung-produce natin, kapag tumama siya dun sa dulo ng kuweba, nagre-reflect back siya. Yung reflection na to, yun yung nare-recognize ng machine para mag-form ng image. Yun ang dahilan kaya nakita yung mga tubig sa tiyan ni Mr. John Regala. Ang pagkakaroon ng tubig sa tiyan ay tinatawag ding ascites. Isa rin to sa mga komplikasyon ng liver cirrhosis. May medyo na naman po, may bubutasan po ang aking. Guys, hindi ako nagkakamali 2 years ago nung nag-viral din po yung isang video na nandun po siya sa Bacoor, Cavite, doon sa labas po ng Sogo Hotel, kung saan po siya ay nag-check-in habang yung kanyang bahay is nirenovate sa lukuyan pong pinipinturahan. So, meron na po siyang existing sakit that time, which is ang alam ko po is gout lang. After ilang years, kasi naging aktibo pa ito eh. After nung isang sa kanya, ni Miss Corina Sanchez interview. Medyo malakas pa man po siya. Kaya lang nakita po siya ng isang netizen na biglang nahimatay siguro sa init. Tumaas ang kanyang blood sugar that time, hindi ako nagkakamali. Yun po ang aking Tapos, after ng ilang taon, 2020, mas lumala na po siya. Tapos, narinig yun naman po ang explanation ni Doc. May mga additional na mga sakit. Meron siyang cirrhosis sa kanyang liver. Dinitali na po ni Doc kanina. So, continue natin. Yan, para pa rin Plano daw ng doktor na butasan yung tiyan niya at gawing gripo para patuluin palabasin yung mga tubig sa tiyan. Ito yung tinatawag na paracentesis. Gumagamit kami ng isang maliit na needle. Tinutusok namin ito sa tiyan and then i-connect to sa isang tubo para lumabas lahat ng tubig o sipsipin lahat ng tubig nito. Imagine niyo yung straw ng Zesto, tapos papasukan nyo. Imagine niyo merong isang maliit na pako dun sa loob ng straw. So ito yung straw ng Zesto, kasi ito yung pako na nasa loob. Yung pako, yun yung magsisilbing pang tusok sa tiyan, pang butas sa tiyan. So ipapasok siya sa loob ng tiyan. And then, kapag nakapasok na yung needle or yung pako kasama yung straw o yung maliit na tube, hahatakin dahan-dahan yung pako para maiiwan yung tube sa loob. Tapos yung naiwang tube na maliit sa loob o yung straw ng Zesto, yun yung i-connecta sa tubo para dumaloy palabas yung tubig na galing sa tiyan. Actually, meron akong sample dito. So, pa ako nagpakikita. So, ito yung straw ng Zesto na sinasabi ko sa inyo, yung kulay puti. Tapos, yung malit na pako, kung nakikita nyo, merong malit na needle dyan. Yan yung magsisilbing pang butas sa balat ng tiyan. So, kunyari, ito yung tiyan. Tusok namin dahan-dahan. Titignan namin gamit ang ultrasound para hindi kami makatusok ng laman loob o ng bituka. Pagkatapos, pag nasa loob na yung puti, pati yung needle, hatakin namin to. Dito nakakabit yung needle. Wala na ang needle, naiwan na sa loob yung tubo na maliit. Itong kulay green, ikakabit namin to sa tubo pa na mas mahaba para dyan dadalo yung tubig na galing sa tiyan. So yun ang tinatawag. Ayun. Actually guys, di po ako makatingin pagdating sa ganyan. Pero na po akong nakikitang dugo sa mga patient, sa mga isang aksidente na nangyari. Minsan nakakita po ako ng ganun. Talagang di po ako makatingin. Alam mo na parang kinikilig ka ng ganyan. Ever since po bata pa ako, ganun na po yung naging ko. Kaya pag nakakita po ako ng ganyan, talagang kala mo yung detail, maski kwento lang, maski hindi pa dun sa actual. Andun na po yung kaagad, yung hindi ko ma-explain. Siguro masasagot po ito ni Doc Alvin.
kung bakit yung kahit nag-explain ka pa lang, di pa mismo yung actual wala ka pa nakitang dugo. Pero feel mo na yung yung tawag doon, yung impact doon sa ini-explain niya. Parang akala mo real yung the way he explained. Pero na, mahirap explain din. Bakit may mga ganung feelings kahit maski hindi siya actual? Yun ang gusto kong malaman din. So, continue po natin guys. Na paracentesis. Meron siyang konting kirot pero naglalagay naman kami ng anesthesia para mabawasan yung kirot. So, yun yung planong gawin sana kay Mr. John Regala para maibsan yung paglaki ng tiyan niya o yung tubig na nasa loob ng tiyan niya. Nag-iis na po ako na huwag nang ipagalaw ang aking. Hindi na rin po makakainom para sa nutrition sa atay. Sa totoo lang po, 5 araw na po hindi kumakain dahil po. Sabi ni Mr. John Regala, 5 araw na siya hindi kumakain. Isa rin to sa mga simptomas ng liver cirrhosis. Ito yung tinatawag na anorexia o pagkawalang ganang kumain. Ang nangyayari ang anorexia o pagkawalang ganang kumain sa mga pasyenteng may liver cirrhosis dahil sa pagdami ng inflammatory mediators. Yung nabanggit ko sa unang video. Flashback. Yung mga cytokines, interleukins, pati mga antibodies. End of flashback. Yung mga chemical na yun, nag-i-induce din sila ng anorexia na kung saan nagdudulot sa pasyente na makaranas ng pagkawalang ganang sa pagkain. Grabe. Para kung nanonood ng isang presentation ng isang science class about sa anatomy, sa human anatomy, sa parts ng body. Yung mga parts doon. Tapos yung ang daming detailed na in-explain po si Dr. Francisco about dito sa condition ni Mr. John Regala. Grabe. Yung anorexia pala is sakit pala yun. Ang akala ko po is siya, parang intended mong ginagawa. Ayaw mo kumain dahil conscious ka sa figure mo. Yun ang isip ko. Palibasa, di ako doktor kaya hindi ko alam ang explanation nun. Mayroon isang dating singer na si Karen Carpenter. Kung kilala niyo po siya, meron pala siyang sakit ng anorexia. Yun po ang inamatay niya. Dahil dun. Yung pala isang cause dun. Cause ng anorexia is yun dun sa pagkakaroon po ng liver cirrhosis. Akala ko po is lang niya. Tawag dun, yung parang psychology na lang niya na sa isip niya na ganun, para hindi ako tumaba, ganito, hindi na lang ako kakain. Akala ko yun ang cause nun. Yung pala isang condition pala siya. Problema sa ating liver. Ay, grabe. Continue po natin. Wala pong pera. Kaya nananawagan ko mga taong may mabuti puso, tulungan niyo naman po. Dati siyang Okay guys, bago tayo mag-proceed, kanina pa ako nagsasabi dito ng liver cirrhosis. I-define muna natin alamin muna natin kung ano ba talaga ang liver cirrhosis at kung paano ito nangyayari. So ang liver cirrhosis ay hindi nakakawang sakit. Ito ang mga proseso kung paano siya nangyayari. So ito ang ating atay, dito yung spleen. Merong ugat na papunta sa atay, ang tawag dito ay portal vein. Tapos merong ugat papunta sa puso na galing sa atay, ang tawag dito ay inferior vena cava. So yung ugat galing sa spleen, pupunta rin siya sa portal vein. So yung mga dugo na galing sa bituka natin, tsaka sa sikmura, pupunta siya sa atay para ma-metabolize. Yung dugo na galing sa spleen, pupunta rin siya sa atay. After ma-metabolize ng mga dugo sa katawan natin, pupunta na siya sa inferior vena cava at babalik sa puso. Ngayon, kung meron tayong liver cirrhosis, magkakaroon ng mga nodule, pati maliliit na peklat yung atay natin, at titigas ito, hindi makakadaloy ng maayos yung mga dugo na galing sa bituka, pati yung dugo na galing sa spleen. So, ang tendency, magkakaroon ng ascites, lalaki yung size ng spleen, tataas din yung pressure sa may portal vein, kaya magkakaroon ng portal hypertension. Yan ang mga komplikasyon ng liver cirrhosis. So, yun ang liver cirrhosis. Tuloy tayo. Kaya po guys, detailed naman po in-explained daw about po sa ibang condition ng liver cirrhosis, yung mga ibang complication.
Ang dami palang nagiging komplikasyon sa ibang part ng ating internal organ. Hirap pala. Kung mapapansin niyo po prior to that explanation ni Doc, yung isang footage po ng isang netizen doon sa footage ni Sir Rafi Tulfo, sabi niya nung habang ini-interview siya, 5 days na daw siyang hindi kumakain. Kaya pala, yun pala yung cause ng kanyang sakit. Dahil doon, tinatawag na anorexia. Doon na mismo sa sa condition na yun. Which is hindi lang po gout yung kanyang tawag doon, pinagsasafirang sakit ngayon. Actually, itong nung mapansin po ito na ng isang Grab driver, isang netizen na tumulong po kay Sir John Regala. Ang dami na pong bumuhos ng mga tulong sa kanya. Marami na pong artista ang gustong tumulong sa kanya, sa kanyang confinement sa hospital. Tapos hanggang ngayon, up to now, nandun pa siya, nagpapagaling sa ospital, which is na balitaan ko na medyo okay na daw yung laway niya. So, continue po natin, guys. Kilalang, sikat na kontrabida. Naging bida rin ata ito, ano? Hello, Sir John! By the way guys, naalala ko lang, Mr. Rafi Tulfo, nakita ko na to in person. Sobrang gwapo, maputi siya, tapos sobrang bait, namamansin siya ng mga fans niya. Nakita ko to mga last year, pogi, tsaka mabait, Mr. Rafi Tulfo. Oo, Kuya Rafi, magandang hapon. Sir John, anong nangyari sa inyo? Siguro po sa sobrang pagod po sa trabaho. Hindi naman po ako manginginom ng alak. Isa sa mga pangkaraniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng liver cirrhosis ang mga pasyente, ito ay dahil sa pag-inom ng alak o chronic alcoholism. Kung hindi naman nag-iinom ang pasyente, ang isa pang dahilan ay hepatitis. Sa chronic alcoholism or alcoholic liver disease, kapag umiinom tayo ng alak, na-activate ang enzyme na kung tawagin ay gastric alcohol dehydrogenase. Itong enzyme na to, ito yung nagpoproseso sa alak na iniinom natin para matunaw siya sa loob ng katawan. Pero itong enzyme na to, kapag na-activate to, meron siyang byproduct na kung tawagin ay acetaldehyde. Ang acetaldehyde na to, ito yung harmful, ito yung nakakasama sa mga cells natin, specifically sa mga liver cells natin na nagkukos ng pagkasira nito. So kapag sira ng liver cells, hindi nila magagawa yung function niya. Isa pa naman sa function ng liver cells natin ay durugin yung mga tabang kinakain natin. Ngayon, sa paulit-ulit na pag-inom at sa katagalan ng pag-inom, since hindi na gumagana yung mga liver cells natin, nagbi-build up ngayon yung mga taba. Kasabay ng pag-build up ng taba sa liver, nagkakaroon din ng maramihang pagpepeklat o fibrosis yung liver natin. Kapag pinagsama tong dalawang proseso na to, nagkakaroon ng liver cirrhosis. Sumunod sa Grabe. Well said po, Doc. Parang akong nakikinig po ng isang magaling na professor. Science professor doon. Alala ko nung college days ko at saka high school days, yung mga teacher namin. Meron po akong teacher doon na magaling po magturo. Siya po isang science teacher at saka yung isa doon, yung physics teacher. Na-explain po ni Doc about doon sa cause po ng liver cirrhosis is yun nga, yung pag-inom ng alak na labis. Although sabi po ni Mr. John Regala, matagal na hindi daw siya umiinom. Pero before, I'm sure umiinom siya. Hindi naman po agad-agad yung nun eh. Yung result about dun sa burden ng bisyo mo dati. It takes ilang year muna bago natin maramdaman. Kumbaga yung singil. Kaya po kayo, iwasan nyo na pong uminom ng alak. Kung ayaw nyo pong magkaroon ng ganyan. Liver cirrhosis. Liver cirrhosis po ay marami pong komplikasyon. Parang diabetes din po yan. Magpinsang buo po yan ng high blood, hypertension. Diba, narinig nyo naman ang explanation ni Doc about dun sa ibang complication ng liver cirrhosis. Isa dun yung, kaya pala nakapansin nyo, lumaki yung tiyan niya, nagkaroon ng tubig. Which is in-explain po ni Doc kung bakit nagkaroon po ng tubig yung kanyang tiyan. Continue po natin ang explanation ni Doc Alvin Francisco. Nag-enjoy po ako at marami po ako natutunan dito. Ay, ganoon din po kayo.
Which is obvious naman po. Ilang oras pa lang, sobrang inulan na po ng comment itong video ni Doc. Kaya continue po natin. Sumama ko kasi po nag-iilang lang ako dito. Hindi ko po alam kung paano po ako magsisimula. Kaya kulang po mag-isa yung aking aso. Malaman namin kung paano namin kayo matulungan. Minsan po, pag pumupunta po ang aking varicose vein sa sikmura, Okay. ako po ay sumusuko. Ang sinasabi ni Mr. John Regalo na varicose vein sa sikmura, nagde-develop to dahil din sa komplikasyon ng liver cirrhosis. Kung naalala niyo sa diagram na ginuhit ko kanina, hindi nagpa-flow ng maayos yung mga dugo papuntang liver. Ngayon, itong mga ugat na to, hahanap to ng ibang lugar na pupuntahan. Dumadaan sila sa mga ugat na malapit sa sikmura. Nagtatabaan o lumalaki o nagdadilate yung mga ugat na nasa sikmura kasi nga dun dumadaan yung mga hindi makadaan sa atay. Kapag itong mga ugat na to ay nagtabaan na, ito ang tinatawag na gastric varices. Isa sa mga komplikasyon ng gastric varices ay rupture o pagputok. Kapag pumutok ang mga gastric varices, nagkakaroon ng pagsusuka ng dugo ang mga pasyente. Sa ngayon po, magpe-pledge po ako. Magbibigay ko sa inyo ng 100,000 piso. Ayun. Ang una ko pong nakita po dito na post po ng isang netizen. Si Sir Rapitol po yung una pong nagbigay po ng pera about dun sa assistance sa pagpapa-hospital ni Mr. John Regala. Actually, hindi lang po siya ang tumulong, na din po sila Jack Tripos, yung isang kaibigan niya, dating samahan niya sa That's Entertainment before. Tapos din po si Miss Nadia Montenegro at iba pa. In other words, mula na po ng tulong itong pagpapa-hospital po ni Mr. John Regala. Continue po natin, guys. At bukod pa ho dyan, magbibigay ho ako ng mga gamot, groceries para sa'yo. Hindi lang ako talaga. Market para mamili ng mga grocery na ipinangako ni Idol Rafi pa. Gulay at bawal yung mga canned goods. Isa sa mga dahilan kung bakit iniiwasan yung mga canned goods sa mga pasyenteng may liver failure kasi mataas sa salt content yung mga canned goods. Ang salt nagkakos ito ng water retention. Iniiwasan natin mangyari to kasi nga masyado ng maraming tubig sa katawan ni Mr. Regala. Hindi natin gustong dagdagan pa yung tubig sa katawan niya. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapitol. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sarili sa'yong pinagtatama. So tama yun, mga prutas, gulay, less salt. Pwede sa mga lean meat, mga isda, chicken. Salamat sa'yo, Idol Rapitol po. Ika'y sandalat ng mga Sir Ayun po. At nag-enjoy naman po si Doc dito sa kanyang video na ginagawa. Ito po yung song background doon. Si Stiluan pong gumawa nun. Isang fan po ni Sir Rapitol po na ginawaan po siya ng song. Which is natuwa po si Sir Rapi about dito sa ginawang song ng isang rapper na si Stiluan. Tapos, niya, binigyan po ni Sir Rapi ng mga prutas, iniwasan na po yung mga dilata. Hindi sabi ni Doc, tama naman po na umiwas po sa mga ganun. Kasi wala tayong liver cirrhosis, iwas-iwas po tayo or magbawas-bawas po tayo sa mga dilata. Hindi po ganun yan ka-healthy. Pero paminsan-minsan, pwede na rin pag wala tayong choice. Pero hanggat maaari, mas maganda po yung prutas. Gaya ng sinabi ni Doc Francisco. Prutas sa kagulay. Continue po natin. John, magandang hapon po. Magandang. So guys, kung mapansin nyo, mayroong deformity sa daliri ni Mr. John Regala. No? Ito yung tinatawag na Dupuytren's contracture.
yung Dupuytren's contracture. Ito yung deformity na nangyayari sa daliri dahil sa chronic inflammation pa rin. So, dahil merong chronic inflammation, nagkakaroon ng pag-build up ng collagen and fibroblast. O sa Tagalog, ito yung mga peklat. Ngayon, pag sumabra ang peklat mo sa daliri at sa mga kamay, nagkakaroon ng deformity. So, kung mapapansin nyo, liver cirrhosis, laging may word na peklat. Liver cirrhosis, maraming peklat sa atay, maraming peklat sa kamay. Nagra-rhyme. Simula po ba nung na-air kayo, kamusta na po? Eto, na hindi po ako makalakad. Tapos ito, manas. May sugat pa ako dun. Bumagsak po kasi ako. Dahil dito sa epekto ng sobrang daming tubig sa katawan. Mahina kasi ang aking tuhod dahil sa kulang ako sa potassium. Hindi ko naman maipagamot. Naabot. Ang pagkakulang sa potassium o tinatawag na hypokalemia, potassium kailangan to para sa proper na pag-function ng muscles ng katawan natin. Mga muscles sa katawan, muscles sa puso. So kapag mababa ang potassium mo sa katawan, prone ka nga na matalisod o manghina. Kaya madalas pong sumpungin ng sakit ng yung spleen ko. Pag sumakit, namimilipit ako sa sakit. So isa sa mga dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan ng mga pasyenteng may liver cirrhosis, isa na nga yun yung dahil sa sobrang daming tubig sa loob ng tiyan nila at sa paglaki ng mga organs. Ang mga organs na lumalaki, liver and spleen. Yung liver, yung nandito sa kanan, tapos spleen nandito sa kaliwa. Kapag malaking liver and spleen, tapos marami ka pang tubig sa tiyan, talagang sasakit yung tiyan ng mga pasyenteng may liver failure. Pag-iipon po ako, baka punta lang po ako ng Amerika. Plano nyo ding umalis dito? Abo, mamit ko lang bago ko maipigit ang aking mga mata. Action! Akin ang lupang ito! Ang sino man pumasok dito nang walang paalam, malilinti ka sa akin. Ito ang kreasyong, sampal, bak! So ngayon, ang plano ng mga doktor kay Mr. John Regala, dapat mabawasan o matanggal yung tubig niya. Ngayon, hindi lang po si Doc Francisco ang na-touch doon sa pahayag ni John Regala habang in-interview po ng staff ni Sir Rafi Tulfo. Hanggang maawa ka po sa kanya, sa kanyang kondisyon. Pero nakuha niya pa rin pong pagbigyan yung isang request po ng nag-interview sa kanya na nagbigay po siya ng line about dun sa ilang pelikulang nagawa niya. So, continue po natin. Sa tiyan. Tapos, maiwasan din yung mga ibang komplikasyon ng liver cirrhosis. So, paano nga ba makakaiwas sa liver cirrhosis? Iwasan ang pag-inom ng alak, kumain ng maraming prutas at gulay, magpabakuna ng hepatitis B, at ugaliing magpakonsulta sa doktor ng regular. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Ang iniinom ko lang kay Mr. John Regala, sana magpagaling siya. May iwasan sana yung mga ibang komplikasyon ng liver cirrhosis, at sana mapahaba palalo yung buhay niya. Marami siyang napapasayang tao dahil sa mga pelikula niya. Yes, Doc. Marami pa po siyang mapasayang tao about sa mga pelikula. Napaka-entertaining po ng actor na yan. Magaling po siyang kontrabida. Hindi lang kontrabida, maski bida po. Ayan po guys, ang pinaka-informative na mga details. Dinitalye po, detail by detail ni Dr. Francisco Alvin Francisco about dun sa condition ni Mr. John Regala. Yung mga tawag dito, yung mga komplikasyon na nung unang alam natin is gout, simpleng gout lang. Yung pala, marami palang komplikasyon nito. Galing pula ito sa isang kondisyon sa liver. Yung liver cirrhosis, isa na po dun yung pagiging anorexia. Which nalaman ko po na isa pala itong kondisyon sa ang isang tao. Hindi lang po ito parang nasadya lang dahil gusto mo mag-diet, ayaw mong tumaba. Nasa psychological mo na ayaw mong kumain dahil ayaw mo lang tumaba. Akala ko ganun. Yung pala isang isang side effect pala dun sa isang existing na karamdaman ng isang tao or komplikasyon. Alam mo yung parang diabetes, marami mong komplikasyon yan. Isa na dun yung hypertension, isa sa puso. Hindi ako doktor pero yan, naririnig ko. Correct me doctor if kung mali po yung mga sinabi ko. Pero sobrang dami po ako natutunan dito sa
detalye ni Dr. Francisco. Inisa-isa niya po lahat. Yung cause, kung ano po yung history, bakit siya nagkaroon ng ganong sakit na ngayon, nakikipaglaban pa rin po siya at pabalitaan naman po natin na lumalaban po itong si Mr. John Regala na ano po siya ng mga doktor na talagang malakas po ang loob niya at ano na rin po ng mga kaibigan niya sa dati niyang kasama sa That's Entertainment, which is kahapon, kagabi lang na panood ko si Jack Trifos at ibang artista na nagtulong-tulong po para dito sa kanyang gastusin sa kanyang pagpapa-hospital. Sana makapagano pa siya kapag patuloy. Pray, dasal natin na kahit sino naman na gahangan na pagpatuloy kahit mahirap ang buhay, gusto pa rin po nating mabuhay. Pre, instinct na po ng tao yan, doktor. So sobrang dami po ako natutunan talagang doon sa explanation mo, yung dinidetail mo po yung paano po ipasok yung needle. Grabe, kahit hindi po ako nakakita ng dugo. Talagang napapaganon ako. Bakit ganon? Hindi ko alam i-explain. Nakala mo yung parang kumakain ka ng santol. Kasi kumakain. Kahit hindi ka kumakain ng santol, makaisip ka lang ng ganon. Pag-aralan namin ng science yun eh. Pero hindi ko alam kung anong explanation nun. Sana masagot po ni Dr. Francisco. At congratulations sa isang success na naman. Itong video ni Dr. Alvin Francisco. Siyempre, proud tayo dyan kasi katukayo ko na. Followers na ako. Ever since nung nakita ko po siya sa wall ko about dun sa reaction video na about dun kay Michael B. Grabe. Overwhelmed. Sabi nga, ang dami pong natutunan dito. Doktor, sana marami ka po pong ganitong video na magawa. Which is educational naman po. Nakakatulong po ito. Lalo na po ngayon, wala po tayong, di pa po nagbubukas ang klase. Sa pamagitan mo sa panonood po ng mga video ni Dr. Francisco, nare-refresh po ang ating knowledge about dun sa siyensya, anatomy. Lalo po yung mga student doctors, masteral doctors. I'm sure makaka-relate po kayo dito sa channel ni Dr. Francisco. At sana subscribe nyo rin po siya para marami po siyang bidyong magawa kagaya nito. By the way, siya na po kanina nung bandang intro ko. Medyo kabahado po ako. Siyempre, pressure tayo. Doktor po yan. Magaling na doktor po yan. Yan po ang masasabi, kaya nabubul po ako. Pero ito lang po yung ano ko doon. I'm 100% sure. Marami pa ako natutunan. At kung parang may napansin ako, meron po siyang mukhang artista. Daan niyo po kung sino. Ito po ba? Sino bang kamukha niyang artista? Pati yung pagsasalita niya. Para siyang yung artista na kilala ko na kamukha niya. Sino ba yun? Sirit na ba? Kamukha siya ni Tantaran. Sino ba? Tantaran. Sino ba? Para kamukha niya si Luis Manzano. Yun, hindi ko na napansin sa kanya. Congratulations ulit, Doc, at sa iyong journey sa YouTube. Sana marami ka pa pong subscribers at maraming salamat sa ginawa mong video na ito about dun sa analysis mo po sa condition ni Mr. John Regala. Dito natin si Doc at isang masigabong at sa'yo. Sana po nagustuhan niyo po itong reaction video ko kahit kinakabahan po ko noong una. Siyempre, doktor. Hindi pong gusto mo na lang makinig, gusto mo na lang
gusto mo lang pakinggan kung anong sinasabi niya. Parang ayaw mo nang ituloy yung itong reaction video ko. Bakit ko ginawa ito? Gusto ko lang. Naging instinct lang. Naging instinct ko lang. At hindi ko gawa ng reaction to. Tapos ang ating video. Thank you for watching. Hanggang sa next video po natin. At huwag kalimutang i-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy po ang pag-upload ng mga videos ng Big Biz TV. Thank you for watching. God bless and bye-bye.